Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Mahigit kumulang na 2.5 billion pesos na hiniram mula sa World Bank na para sana ilalaan sa flood control ng ating bansa ay tila ba nawalan na lamang ng parang bula. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano kakurakot itong administrasyon ni Pangulong Kuting ngayon na sobra na nga talagang mangurakot at magnanakaw ng budget na dapat sanang gamitin sa pag-improba ng ating bansa, lalo na sa panahon ngayon na mayroon tayong kinakaharap na malakas na bagyo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dahil sa sobrang pangungurakot ng mga politiko sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting, hindi nga rin maiwasan ng ating taong bayan na magreklamo at magbigay ng mga hinaing dahil nga sa sobrang kabalbalan ng administrasyon ni Pangulong Kuting. Meron na ngang nagsabi na lubog na nga sa utang, lubog pa sa baha, only in the Philippines. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyong ito. Ayon nga sa isang netizen, my humble advice to the President ay mag-resign now na. Maawa kang bangag ka, aminin mong mahina ka talagang leader. Please Kuting, before it's too late, huwag mo nang hintayin mabuang ka sa kaiisip ng iyong gawain. Ayon din sa isang netizen, grabe, weak leader talaga. Paano babangon ang Pilipinas niyan? Tama ang sinabi ni VP, he doesn't know how to become a president. Dagdag pa ng isang netizen, kung usisa nila budget ng OVP, bakit di rin natin usisahin ang budget ng bawat congressman o sino mang kawani ng gobyerno? Ayon pa sa isang netizen, ang sakit sa loob na parang napapabayaan ng ating bansa. Mr. President, maawa ka sa mga naghihirap at nalulunod ngayon sa baha. Binoto ka namin dahil sa mga pangako mo. Pero bakit ganito ang mga nangyayari ngayon sa bansa? Gutom, lubog sa baha at iba pang mga masasamang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakadismaya at masakit sa dibdib.